Meron nga akong pinuntahang Honda Click version 2 dito sa Las Piñas. 2 buwan na itong hindi nagagamit. May mga panahong umaandar, pero madalas talaga hindi. Kung nag-i-start man, pahirapan. At laging lobat ang battery. Sa katunayan nga, bumili na siya ng bago. So yung mga boss, ito troubleshoot natin yan. Possible. Wala naman itong pinagkaiba sa mga Aerox eh. So, check natin yung linya ng stator tapos yung CKP sensor. Possible, andun lang yung problema. Okay. Para ma-access ang bandang stator at magneto nitong motor, inalis ko muna ang compartment tapos yung 4 na tornilyo para nga makalas itong radiator. Nag-drain na rin ako ng coolant. Syempre, tinanggal ko na rin yung radiator fan. E di pagkatapos, inaalis ko na itong nut. Sa pagkakalas nga ng magneto, huwag kalimutang alisin itong washer bago salpakan ng puller. Pag hindi kasi nakabaon, may chance na madudurog yung thread ng magneto. Noong pagtanggal ko, wala naman ako nakitang sunog sa stator coil. Kaya naman, lumipat ako sa bandang harapan. Dito nga, napansin ko na may alarm. Para nga malinis at maayos ko ang buong wiring, tinanggal ko muna itong headlight assembly. Pagkatapos, sinilip ko kung saan nakakonek itong kill switch line. Dito nga sa isang wire ng ECU. E di pagkatapos, tinanggal ko muna para matesting kung aandar na nga ba. Pagkatapos ko nga napaandar ang motor, aayusin ko sana ang wirings ng two-way alarm. Pero nagdesisyon si sir na alisin na nga lang ito dahil madalas nagluloko na nga ito at hindi na safe gamitin. Matapos ko nga maalis ang lahat ng wiring connection ng two-way alarm at nilagyan ng insulator. Ang sunod kong ginawa, syempre tinanggal ko yung mga kalawang na kumakapit dito sa stator. Nilinis ko na rin itong housing para magkaroon talaga ng value ang binabayad ng aking mga customer. E di pagkatapos ko nga matanggal ang mga kalawang dito sa magnetic pole, binabalik ko na nga itong CKP sensor para malaman kung tuluyan na bang aandar itong motor at kung hindi na nga ba nagkaroon ng problema. Dahil bigla nga itong ayaw umandar, sinilip ko nga muna itong relay. Baka nagkaroon ng corrosion sa input at output pero wala namang problema. Pagkatapos nilipat ko nga ang aking pag-troubleshoot dito sa bandang ECU. Dito napansin ko talaga ang pinaka main issue. Sunog ang isang pin terminal kung saan nakakonek ito sa stator papuntang computer box. Ito ang dahilan kung bakit hindi umaandar ang motor. At kung umandar man, nalolobat din ang battery. E di pagkatapos kinabit ko na nga itong wire kung saan ito yung pamalit doon sa nasunog. Ngayon, susubukan ko naman ulit papaandarin itong motor kung wala na nga bang magiging problema. One tick na nga lang. Oh, balik. So ayan, pagkatapos ko nga napaandar ang motor at nasiguradong hindi na babalik yung problema, kinakabit ko na nga ang lahat ng mga fairings para nga ma-road test na. 2 buwan mahigit kasi itong nakatenga at sabik na sabik yung may-ari na gamitin na yung motor, lalo na sa panahon ngayon nagtataasan ang mga bilihin, lalo na ang gasolina. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta at nagtitiwala sa aking munting kakayanan. Ingat kayo palagi mga bossing at God bless you all.